Hello and welcome to Metro Viral! I'm Arkin. I'm Shai. And I'm Ken. And this is Upuan Natin Yan, where we sit and discuss anything and everything under the sun. Panibagong taon na naman ang papasukin natin, pero syempre, pag-usapan muna natin ang mga realizations natin last year, noong 2023. So to start this season, we would like to thank everyone na sumuporta at patuloy na nanonood ng mga videos ng Metro Viral. Yay! Thank you so much! Maraming salamat po! Another year na naman tayo magdadaldalan at magchichikahan dito parang sa pagod na ako, upuan. Mag-iisang linggo pa lang na na 2024 at ramdam ko na yung pressure, yung stressful, yung bekabul. Ay! Si Oy! Si Oy! Si Oy naman. So ito nga, parang ang dami palang nangyari sa akin nung 2023. Ang dami nating na-experience, ang dami nating, alam mo yun, ang dami natin na pagdaanan noong 2023. First of all, I wanna say thank you sa mga tumulong sa akin. Siyempre, 2023, graduate ako. Then, noong 2023 din, first job ko. Sobrang thankful ako kasi maraming taong tumulong sa akin kung nasan man ako ngayon. Kayo ba, meron ba kayong naging pinasasalamatan na dumating ba sa Pinagpapasalamatan. Ayun, ang tama. Meron daw ba kami pinagpapasalamatan? Meron naman. Siyempre, meron. Kasi siyempre, isang buong taon din yun na pinagdaanan natin. Maraming nangyari. Ay! Siyak na rin! Siyak ka rin! Maraming taon tumulong. Hindi, kasi yun nga, hindi naman tayo makakarating dito kung nasan tayo ngayon. Kung walang mga tao, family, syempre, special someone, friends. Kayo, friends, family, kayo lahat. Thank you sa inyo. Same with you guys na parang gusto ko magpasalamat sa mga tao. Yung mga tao na tumulong sa akin. Kasi kino-consider ko yung 2023 as a success journey sa akin, feel ko. Siguro kasi una, yun nga, gumraduate ako. Kabatch ko po si Arkin. Yan. Gumraduate ako, nagawa ko yung dream film ko, yung dream short film ko, yung story, ganyan. Tapos, first job ko din with Metro Viral and Police. So, sobrang thankful ako na naging success journey ko yung 2023. Pero at the same time, yung 2023 din, naging parang year of Lesson din siya na mag-part ways sa ibang tao, ganyan. If it doesn't work, it will not work talaga. Oo, tama. Let go ng mga toxic, no? Ganun. So, yeah. Tsaka dahil nasa Metro Viral tayo at nagpapasalamat na lang man tayo, syempre, gusto ko na rin i-special mention yung mga laging nanonood ng TikTok Live. Sobrang thankful talaga kami Diba? kasi Marami nating na-meet. ang dami naming nakilalang tao doon sa pagla-live namin and sila din yung nakatulong. Magkaroon kami ng mga subscribers and parang bonus na lang kasi yun kasi ang gusto lang namin is parang magpasaya ng tao and we are really happy na na-enjoy nyo yung content namin. Pero alam mo kung nung na-realize ko sa mga pagla-live natin, tsaka sa last year, na parang, wow, sikat na tayo. Wait lang, parang may naalala ko kasi parang nag-shoot kami nun. Isang segment namin yung Excuse Me po sa May MOA season. May dalawang babae kasi doon na parang nilapitan namin sila to interview, ganyan-ganyan. Tapos sabi, ay, napanood ko po yung video niyo. Oo, be. Nakita daw nila yung video sa feed nila. Tapos parang, ayun, parang ang sarap pala sa feeling na parang nare-recognize na kayo. Ayun, sobrang thankful kami sa mga viewers. Yes. And since related to sa career natin. Kasi syempre, hindi mo maiwasan na i-compare yung sarili mo sa iba na mga kabatch mo. Like, kunwari, may friends ako na nasa abroad or like, may sarili ng pamilya, ganon, kotse, ganon. Parang hindi mo maiwasan i-compare. Pero parang ang na-enjoy ko dito sa career ko with Metro Viral na magkakaiba tayo ng pace sa life. Kasi meron tayong may iba't iba tayong timeline sa buhay. Huwag mong isipin na parang siya meron ng work, siya medyo successful na yung business, yung mga ganyan. Kasi once na parang masyado ka na nagpakain sa idea, hindi siya goods din. Kasi parang maapektuhan na yung mental health mo nun eh. Meron tayong iba't ibang timeline sa buhay. rejection is a redirection. Wow! I love that quotation mark. Quotation mark. In connection din with the realizations in careers, ganyan. Parang
Yun, meron akong kodigo dito. Your dream doesn't end with choosing practicality over passion. Meron kasi akong nabasa kanina, nagsiscroll lang ako sa Facebook. Tapos sabi niya doon, yung pag-pursue natin sa career natin, para siyang pagdadrive or pagpapark ng sasakyan. Halimbawa, kapag ikaw nagdadrive ka, di ba may destination ka talaga. Before ka makarating sa destination, halimbawa punta kang Baguio, sa NLEX merong stopover. So ang gagawin mo, ipapark mo muna kasi bibili ka ng food or kung anong gagawin mo. Sa car, ganun din siya na parang hindi ka agad makakapunta dun sa destination mo. Meron ka munang may pupuntahan ka muna before ka makapunta sa mismong goal mo. Kasi I guess that's the real meaning of dream na parang papahirapan ka niya eh. Pag sinabi mo kasing passion is to suffer. Kailangan mo muna talagang maghirap before mo maabot yung pangarap mo na yun. Tsaka masaya naman mag-stop over. Totoo, di ba? Tama. Kasi magpapakabusog ka, enjoy mo yung time mo with friends mo. And you can meet other people also. also. You can meet other people. Another realization ko pagdating sa life in general is nakita ko yung importance ng diary or journaling. Kasi para sa akin, grabe talaga, hindi mo na makakontrol yung memory mo. Minsan makakalimutan mo na lang bigla. Kasi sa akin, super important ng memory. Like, kapag kunwari may nakalimutan na akong detail, parang ang sakit. Kasi parang gusto kong maalala yung buong buhay ko. So, ayun din, parang na-realize ko nga din, parang to take a break, sobrang daming nangyari nung buong 2023. Yung mga final thesis namin, final film, yung graduation, yung stress ko sa paghahanap ng trabaho, yung stress na ano kaya mangyayari sa akin after graduation. Parang na-realize ko na naging harsh ako sa sarili ko nung buong 2023. Nag-take a break ako na after nung sabi ko mag-give up na ako and biglang dumating si Pulis, si Metro Viral PH, and ayan, nandito na ako! Nandito na siya. So, ayun. Ag lang ako saglit. Minsan kasi yung pagiging career-driven natin, kapag sobra tayo nagpa-pursue ng isang bagay, hindi natin alam na yung path na tinatahak natin, mali na. Like parang nasosobrahan siya. I mean, masyado tayo nababombard. Yung isip natin nababombard na parang nagiging negative na siya na parang ayun, hindi na siya nagiging healthy. Lalo na sa mental health natin. So, kaya maganda na parang take a break. Take a break ka talaga. 2023, okay lang magpa-deliver. I mean, kasi grabe inflation last year. 2023, parang grabe biglang. Grabe taas talaga ng mga presyo. Parang minsan ang hirap na lang magluto. Kasi kailangan mo pang bumili, mag-prepare, kailangan mo i-ano ng price. Yung price is same as your effort kapag nagluluto. Oo, yun. Pero syempre, kaya ang point ko rin is parang i-enjoy mo yung mga time na nakakapagluto ka. Kasi minsan lang yun. Kasi nga mahirap nang magluto sa panahon ngayon. Yun lang, isang realization ko rin yun. Ang ano kasi, mahal na nung mabilihan talaga din. Pero wait lang talaga. Merong nanonood dyan. Tapos, hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel. Ayan. So, before we continue, make sure to click the subscribe button and hit that notification bell to be updated on our latest videos. Keep up ka naman, be! Keep up! Subscribe! Nung nag-mall ako, na-realize ko na grabe pala talaga ang pagmamahal ng Pilipino sa pelikula. Lalo na nung nagpasko. Grabe! Pila, no? Sobrang haba ng pila sa mga cinemas. Tsaka talagang nakita mo yung mga Pilipino na gustong-gustong manood. Philippine cinema is back. Yes! Yeah, we're happy. Kasi grabe, ako isa lang napanood ko, pero ang raming good review sa, like, yung roster. Tsaka, di ba sabi, in-extend daw yung... Yes. Oh, in-extend yung ang MMFF. Ano mga napanood? Ako napanood ko yung Rewind, Malyari, Ako rin, Malyari. at Becky Embadet. So baka sa mga susunod na araw, baka manood pa ako ng Gomburza. Ako ang napanood ko 4. Rewind, Malyari, Gomburza, tsaka Firefly. Yan. Anong best mo? Ako talaga, best ko, Rewind. Ewan ko, sa iba kasi tumingin ako ng mga reviews sa TikTok, tumingin ako ng reviews sa Letterboxd. Hindi ganun kaganda yung reviews pagdating sa Rewind. Kasi nga, totoo naman cliché siya. I mean, predictable siya. Alam mo na kung ano yung story. Ang dami ng concept na ganun. Parang ako, pag nanonood ako ng film, hindi ako nanonood as a film critic. Parang ganun. Nanonood ako as an audience na gusto ko lang ma-feel yung mismong film. And yun yung na-feel ko sa Rewind. Wala na ako ganun sa ganung sitwasyon. Pero napa-feel sa akin ng film na, okay, ang sakit pala makaramdam kapag naramdaman mo sa totoong buhay. Saka yun talaga yung yun yung nag-appeal
feel sa masa. Oo, sobra. Yung connection. Ang Becky and Badet talaga ang number 1 ko. Kasi parang bumalik na yung totoong comedy. I mean, yung comedy na parang walang halong panlalait or something ganun. As in, pure comedy siya na nakakatawa na parang sobrang natural ng pag-acting ni Eugene tsaka ni Pok Kwang. Nadala talaga nila ang tao. Kasi naririnig ko sa cinema na nagtatawanan sila. Ito rin pala, yung sa Rewind, napanood ko nga din ngayong Rewind. Akala ko kasi nung una, na overhype lang na iiyak, ganyan. Tapos kami nakakita akong video na talagang paglabas ng cinema, umiiyak. Totoo po. Lagay po natin ang video niya. Tapos ko lang ng sinihan. Kakatapos lang ng anong pangalan nito? Ng Rewind. Kitang-kita naman sa mata ko. Umiiyak ako. Nakakaiyak. Ang daming tao umiiyak talaga. Sobrang galing kasi nagkaroon sila ng connection dun sa pelikula. Fairness nga, kasi kung sa Rewind, iyakan. Sa Becky and Badet, tawanan talaga. Ay, grabe yung mga tao. Sigawan talaga kasi grabe yung experience naman talaga sa Malyari na napakaganda po ng musical scoring nyo. Pagdating sa Malyari, super niya, like, experience din siya na parang fantasy na yung parang mapapaisip ka. Kasi ang tatlong timeline yun. Yeah, totoo. Tapos parang mai-experience mo siya. Parang ikaw yung pang-apat na Malyari. Totoo. Kasi parang pag pinanood mo yung Malyari, gugustuhin mo na sundan yung story ng mga Malyari. Kung yung tatlong henerasyon ng Malyari. Hindi ka naman kasama talaga doon, pero ikaw mismo parang ikaw Nakikurious ka, oo. Papasok ka dun sa story nila parang gano'n. Parang yun yung purpose ng isang Malyari Parang siya yung nasa new generation ng Malyari. Ang saya lang talaga na makita mong sobrang porsigidong makanood yung mga Pilipino. As in, ilang years yung hinintay ng Philippine cinema para mabalik natin yung ganitong experience. Ang nakita ko pa nga sa internet nun, nabalik daw yung parang experience ng MMFF 2016 na parang lahat ng entries ay inaabangan, worth to watch talaga na walang tapon ngayong MMFF. Tsaka ang na-appreciate ko kasi yung Rewind nga, diba, related sa time. Sa time. Na, yun, mas lalo na-appreciate lang time. Kasi nga, life is short, you only live once. Life is shorter than you think. Tama. So yung sad realizations ko noong 2023 na ang rami biglang hindi mo mamamalayan, parang wala na pala. Yung time is short, hindi lang siya dahil mabilis ang oras. Hindi mo rin kasi i-expect kung ano mangyayari sa mundo. Ano lang talaga siya. Reminder lang siya na parang i-enjoy mo rin bawat araw. Kaya parang, ako, although gusto kong mag-ipon, minsan deserve ko to kasi nga minsan lang mabuhay tapos yung really want, anong gagawin? Siguro na lang talaga, parang mag-ipon ka na lang, parang kahit maliit lang na yung savings mo, at least meron kang ipon. Pero syempre, wag mo din kakalimutan yung sarili mo na you work hard for that money. So, mag-save ka ng money sa kung anong kaya mo. Huwag ka mag-save ng money na ipipilit mo na, isi-save ko tong ganito kalaki kasi dapat ito yung save ko. And wag mong kalimutan, i-treat yung sarili mo na deserve mo na, halimbawa, bumili lang ng kahit one-piece chicken, ganyan. Kahit mahal yan, deserve mo yan kasi pinaghirapan mo yung pera di ba? Tama. Yan. Sabi nga sa meme, huwag ka dapat magtipid sa pagkain. Go with the flow at mag-ipon ngayong 2024. When it comes to parang relationship, if it doesn't work, it will not work. Huwag mong ipipilit yung sarili mo dun sa tao if talagang hindi siya mag-work. Ito natutunan ko to kay Lian. Do not be too reserved and do not be afraid to meet new people, ganyan. Kasi sa pagkilala ng ibang tao, dun ka mas mag-i-improve yung sarili mo, dun mo mas mai-improve yung sarili mo. Dumaan yung 2023. Gawin natin siyang learning experience. Take, resonate, leave out the gate. Hi, I'm Arkin. This 2024, I will be more confident about myself. Hi, I'm Shai. This 2024, I will be 25. Hi, I'm Shai. This 2024, I will be unstoppable. Hi, I'm Ken, and this 2024, I will be more adventurous. Cheers! Yung adventure, may kasamang cherry. Hello, I'm Ken, and this 2024, I will be more adventurous. Yay! Palakpakan! Thank you for watching Metro Viral! Make sure to like, comment, and subscribe our YouTube channel.
Pwede nyo rin i-click ang notification bell para updated kayo sa mga bagong videos na ipopost namin. Ting, 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 ting! So, another year na naman tayo, mga guys! Magkaka-MV show! Handa na ba kayo kung anong mga pasabog ng Metro Viral? Oo. Handa na ba kayo? Yes! Oo naman. So again, this is Upuan Natin Yan, where we sit and discuss anything and everything under the sun. Bye!